Ngayong araw naman nga mga mare, unti-untiin nga natin linisin nga dito para mas makita na ngayon tunay niya ang ganda. Pero bago ngayon, eto ngayong kaganapan nga natin mga mare nung linggo, nagsimba nga tayo nito. Si Gael nga natin na inaantok pa talaga niyan, kaya lang no choice siya mga mare, kaya ayan nakatulala nga siya. Akala mo ay may tinitingnan, paano ba naman daig pa kasi nito nagtatrabaho sa call center? Buti na nga lang yung pagpunta nga namin sa simbahan ay sakto nga lang yung oras at eto nga si Gael nasa ninang niya nga. Mabilis lang din naman nga mga mare, inabot nga lang ng mahigit isang oras at eto't umuwi na nga rin kami. Nakatulog nga si Gael, ayan nga ay medyo okay na nga yung mood niya. Nakikita nyo nga ang mga outfit nga ni Gael mga mare ay galing ngayon sa eLove Shopping by LFGPH. Kaya ikaw mga mare, kung naghahanap ka nga ng mga damit na pangbata ay ilalagay ko na nga kung saan nyo mabibili itong mga ipapakita ko. Kasi ang gaganda ng tela at ang gaganda rin ng design. Marami ka rin kasi sa kanilang pagpipilian mga mare, mapababae at lalaki ay meron nga sila. Tamang tama nga ito kay Gael mga mare, kapag magsisimba nga tayo, tingnan nyo naman ang cute, diba? Aminin nyo tayo mga nanay, di bali nang walang bagong damit, basta may bagong damit yung mga anak nga natin ay masaya na nga tayo. Ako kahit pa ulit-ulit na yung damit ko mga mare, basta yung kay Gael hindi pa uulit-ulit ay masaya ako. Tayo mga nanay, pag nakikita natin may mga bagong damit yung mga anak natin at nakikita natin bagay, ay talagang natutuwa tayo, aminin nyo yan. Nagustuhan ko nga rin ang dami nilang pagpipilian, tulad nga nito, may pasando, may pa t-shirt at may by partner. Bilang si Gael ay lalaki, sabi nga nila kapag lalaki daw napakahirap nga damitan at napakahirap nga hanapan. So dahil nga sa kanilang shop ay talaga mga mare hindi na ako nahihirapan at eto nga't may pa-short pa, ang gaganda rin ng kulay. Kasi nga yung gold ko mga mare, mga light color nga lang ipapasuot ko nga kay Gael. Tuwa naman nga ako ay hindi nga siya mahirap damitan. Parang kahit nga ano ay talagang presentable nga siya mga mare. Kaya kung ikaw ay tulad ko nag-struggle ngang mamili ng mga damit ng pangbata ay doon ka na nga rin sa kanila bumili. Ito nga sila Kuya Richard, ayan nagpakain na nga rin sila dito ng itik. Yun nga ay tirik na naman nga yung araw at tuyong-tuyo na naman nga paligid nga natin dito. Etong itik natin mga mare, wala na nga rin nalalango yan. Habang yung baboy nga natin patuloy na nga sa paglaki, tingnan nyo naman napaka-cute nga. Sabi ko nga kailan kahit nga malaki na siya at nanganak na ay wag nga namin siyang alisin kasi hindi ko rin talaga kayang mag-alis nga ng baboy o kahit nga anong klaseng hayop. May parang close nga sila ng pusa. Wala naman nga masyadong ginagawa kaya eto nga si Kuya Richard inasikaso nga yung screen para iuma nga ulit nga nila kasi ilang araw na nga rin hindi ito nauumang. Ang bilis nga natin mga mare na ubusan nga ng isda. Sino nakaran halos 2 buwan o 3 buwan yata natin vlog yun yung pangingisda nga natin dito, pero nga saglit na saglit lang. Pero okay na nga rin yun na walang isda basta walang baha. At eto nga si Kuya Richard nilagyan na nga rin nga dito mga mare ng tanda kasi nga nung nakaraan daw inilagay nila ay parang napandaw. Pero etong mga itik nga natin madiskarte nga siya mga mare, ayan nagsipagpunta nga dito sa likod nga ng kubo. Noon pa siguro natin sinubukan nga ilabas to mga mare, baka mas natuwa pa nga sila. Kasi nung una ay natatakot nga kaming ilabas, baka nga kasi maghiwa-hiwalay tapos mawala, hanapin pa natin. Pero ngayon ay sanay naman pala nga silang magsipag-uwi, pag nga alas 4 ay muuwi na nga sila. Akala mo may oras yung mga magulang nila na bawal nga silang malit ng pag-uwi. Eto na rin pala yung update nga dito mga mare, sabi nga nila ni picturean niya nga daw ako, ayan for the post naman ako. Bali inaayos na nga natin to lang paunti-unti mga mare kasi nga magpipicture na rin tayo dito at eto't nilagay na nga rin dito. Pagpasensyahan nyo na nga yung kalat nga natin mga mare, pero para sa atin na hindi kalat yan kundi blessing. Ibig sabihin kapag marami tayong gamit, maraming blessing mga mare, ganun yun. At eto naman nga at nag-ayos-ayos na nga rin ako dito, saka na nga lang namin pupunasan. Medyo nalilito nga kami kung saan nga namin to ilalagay yung sala set natin, pero maganda naman nga ito, baliratan pala to. Nung nakaraan kasi marami nagtanong, hindi ko nga kayo na isa-isang sagutin lahat. At eto nga yung mga stunting nga ng paglalagyan nga ng mga products nga natin. Gusto kasi namin ay ready na nga tayo pagdating nga mga mare ng product. Ay naman kasi namin mag-haul, gusto namin ay okay na nga lahat. At eto kinabukasan pumunta nga ulit sila Kuya Richard nga dito. Tingnan nga kung may huli nga yung iniligay nga nilang screen mga mare. At eto't pagtingin nga nila, tingnan natin mga ayan, isda nga. Hindi man nga ganun karami pero mga mare ay pwede na nga tong pang ulam. Ayan, hindi pa nga sila nagdala ng lalagyan na maayos mga mare. Siguro naisip nila baka walang huli, pero eto't may nahuli nga sila mga ilang peraso din to. Masarap nga dito iprito mo tapos isasasaw mo siya sa toyo na may kalamansi. Ay wow mga mare, masarap yung try nyo. Kayo ba, ano yung paborito nyo mga sausawan mga mare tuwing kumakain nga kayo ng prito? Yung iba nga daw ang paborito na lang sausawan yung buro na kanin. Hindi pa nga ako nakakatry ng buro na kanin at hindi rin ako nakakagawa pa. Pero marami nga ako nababasa sa comment section na masarap nga daw yun. Kasi kami ang madalas lang naman namin sausawan, suka na may asin o kaya naman toyo na may kalamansi, ganun. Eto nga si Kuya Richard mga mare, inihaw na
na nga lang nila kasi matagal-tagal na nga rin hindi nakakatikim ng inihaw. Napakasarap din kasi talaga ng inihaw na tilapia. Hindi nga to purong tilapia dahil ito nga yung flower horn, bali hindi to yung Tagalog. Kung nakita ko nga si Richard, abay parang nangasim nga ako sa sausawan nga nila. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.